Sa pagkuha ng Rockets kay Kevin Durant, mataas po ang ekspektasyon sa kanila. Bagamat hindi nga po talaga pa natin nakikita sa regular season sa pangkabuuan ang kanilang performance, pero base lamang po sa mga nagdang record ng Rockets nung nagdang season kumpara sa ngayon, di hamak naman na mas maganda pa ang kanilang kinakamada versus ngayon. Sa ngayon po ang Rockets ay nasa panglima. Malayo po ito sa standing ng Rockets nung nagdang season na nasa pangalawang posisyon. Big time po ang kanilang nakuwang si Kevin Durant, pero somehow hindi po ito nag-aakma sa ekspektasyon ng kanilang mga fans. Sa ngayon, ito po ang kanilang mga kahinaan. Yung kanilang pick and roll mga idol, napakahina at napaka-predictable. Mababa po ang kanilang scoring sa pick and roll. Pangalawang weakness nila, sila'y nakadepende ng mabigat kay Kevin Durant at kay Alperen Sengun sa isolation nito, especially sa late game. Sila'y nakadepende sa kanilang scoring kay KD at kay Sengun, at yun ho'y madali lamang para sa kalaban na mapigilan ang kanilang opensa kung kanilang nakokontrol o nako-contain itong si Kevin Durant at si Sengun. Samantalang hindi po malalim ang kanilang roster. Kahit na mayroon silang Kevin Durant, na injured naman si Fred VanVleet, at iyon ho'y maglalagay sa kanila sa posisyon na magdepende sa kanilang mga young players katulad ni Red Shepherd na wala pang experience. Sa ngayon mga idol, most likely ay hindi po sila magsasucceed sa playoff. Kung sakaling sila'y papasok man, once again, ang prediksyon sa kanila ay hanggang first round lang po. Hindi pa rin po nakabawi si Klay Thompson mga idol sa kanyang mga mababang numerong na ibibigay sa Dallas Mavericks versus Pelicans, kung saan po sila'y nanalo sa pangunguna ni Cooper Flagg na mayroong 29 points. Si Klay ay nakapuntos lamang po ng 5 at nakapasok ng isang 3 sa loob po ng 16 minutes na playing time. Bumaba na po ang kanyang minuto. Sa nagdang laban 18-17, ngayon po 16 minutes na lamang. Malayo-malayo po ito sa ibinibigay ng Dallas Mavericks na playing time kay Max Christie, ang pumalit sa kanya bilang shooting guard. Yung kay Christie nasa 32 minutes, samantalang sa kanya ay 16 lamang. Ngayon pwede naman po itong mabaliktad kung sakaling gagandahan ni Klay Thompson o kung sakaling siya ibabawi. Pero hanggat siya'y nandyan sa kanyang pag-i-struggle, ay malabo po siyang maibalik sa starting lineup. Bagamat naiintindihan niya mismo na kung sakaling siya iti-trade ng Dallas Mavericks, ito rin po'y kanyang kasalanan. Pero sa kabilang banda, alam natin na gugustuhin din naman ni Klay Thompson na makawala sa Dallas Mavericks sapagkat hindi na siya masaya. Walang Luka Doncic, samantalang si Kyrie Irving ay injured pa. Which is, yun po naging dahilan niya kung bakit pumunta siya sa Dallas, dahil kay Luka at kay Irving.